Sa inyong lahat, mayroon po akong isang tanong. At ang tanong ay ito: sino-sino po ba rito ang hindi naniniwala na tayo ay muling mabuhay? Naintindihan po ba ninyo? Ulitin ko. Sino-sino rito ang hindi naniniwala na tayo ay muling mabuhay? Pakitaas ang kamay ang mga hindi naniniwala. O walang tumaas ng kamay, ibig sabihin tayong lahat ay naniniwala na tayo ay muling mabubuhay. Amen! O bakit tayo naniniwala na tayo muling mabubuhay? Dahil si Jesus, anak ng Diyos, na naging tao at ating tagapagligtas, ay muling nabuhay. So kung siya ay bilang tao, dahil Diyos na naging tao, at bilang tao siya ay muling nabuhay, yan ay patunay sa atin na tayo bilang mga tao ay muli ring mabubuhay. Maliwanag po ba yun? Kung si Jesus na naging tao ay muling nabuhay, ipinakikita niya na tayo bilang mga tao ay muli ring mabubuhay. Kaya ang isa sa mga aral na nais iparating sa atin na mga pagbasa ngayong 3 linggo ng Kwaresma ay ito, na ang Panginoong Jesus, alin? At ano na siya? Talagang nag-aral, no? So ang isang aral na ating naisiparating sa atin ay ang Panginoong Jesus ay muling nabuhay, at ano-ano ang mga dapat nating gawin para tayo rin ay muling mabubuhay. So una, ang ating Panginoong Jesus ay muling nabuhay. Sa aling pagbasa ito, ipinahihiwatig na ang ating Panginoong Jesus ay muling mabubuhay. Sa mabuting balita ayon kay San Juan. So, lalaman natin sa Ebanghelyo kung ano ang naging daan para ipahiwatig ng ating Panginoon ang kanyang muling pagkabuhay. Ano bang ginawa ni Lord sa templo? Ipinagtabuyan niya ang mga nangangalakal sa templo, dahil ginawa nilang palengke ang bahay ng kanyang ama. So, yung mga Hudyo na naroon, nakita na itinaboy niya yung mga nangangalakal. Kaya tinalenge niya ang Panginoong Jesus. Sinalenge nila. Anong sabi nila? Ano ang karapatan mo na gawin ang ginawa mo? Ano bang ginawa ni Lord? Ipinagtabuyan niya yung mga halakal. Kaya tinanong siya ng mga Hudyo, ano bang karapatan mo? Bakit itinaboy mo itong mga nangangalakal sa templo? O anong sagot ng Panginoon?
gibain ninyo ang gigibain ninyo ang templong ito at itatayo ko sa loob ng 3 araw. So inakala ng mga Hudyo na ang tinutukoy ng Panginoon ay yung templong bato, yung templo ng Jerusalem. Alam nila matagal na itinayo yon, tapos kapag gibain, itatayo lang ni Lord ng 3 araw. Kaya sabi nila, 46 na taon na ginawa ang templong ito. Tapos, itatayo mo lang. Kapag nagiba, itatayo mo lang sa 3 araw. Ang itinutukoy pala ng ating Panginoon ay hindi yung templo ng Jerusalem, yung templong bato, kundi ang kanyang tinutukoy ay ang templong buhay, yung ating katawan. Dahil ang ating katawan ay templo ng Diyos. Dahil templo ng Diyos, bahay ng Diyos yan. Hindi po ba? Kaya kung bahay ng Diyos yan, dapat igalang din natin. Huwag nating gamitin sa paggawa ng masama. So, yan ang sinabi ng Panginoon, gibain ninyo ang templong ito, tinutukoy niya yung kanyang katawan, at sa loob ng 3 araw ay itatayo ko muli. So yung mga salitang ito, sa mga salitang ito, ipinahiwatig niya na siya ay muling mabubuhay. Kaya nung muli siyang nabuhay, dahil siguro hindi rin siguro naintindihan ng mga Hudyo yung sinabi niya, nagibain ninyo ang templong ito at sa loob ng 3 araw, itatayo ko muli. Kaya nung siya'y muling nabuhay, naalaala ng mga alagad yung sinabi niyang ito. Yan palang ibig niyang sabihin. Na siya pala ay muling mabubuhay sa loob ng 3 araw. Maliwanag po ba yon na ipinahiwatig ng ating Panginoon? At totoo nga na siya nga ay muling nabuhay. So, kung ang Panginoon ay muling nabuhay, yan ay ipinakikita niya na tayo rin ay muling mabubuhay. Pero hindi automatic po yun. Dapat mayroon din po tayong gagawin para tayo ay muling mabubuhay. At yung 3 pagbasa ay makapagbibigay sa atin sa pamamagitan ng kanilang liwanag ng 3 bagay na dapat nating gawin para tayo ay muling mabubuhay. Ayon sa unang pagbasa, sa liwanag ng unang pagbasa, ano ang dapat nating gawin para tayo ay muling mabuhay? Unang pagbasa mula sa aklat ng Exodo. Anong gagawin natin? Ano ba yung sa unang pagbasa? Tungkol sa 10 utos. So, ibig sabihin, para tayo muling mabubuhay, sundin natin ang 10 utos. Amen? O ano yung unang utos? May panahon pa ba tayo?
I-google na lang ninyo, no? At isabuhay, sundin, at kayo ay may pag-asa na muling mabubuhay. Sa Ebanghelyo naman, ano yung dapat nating gawin sa liwanag nito para tayong muling mabubuhay? Igalang natin ang templo, hindi lamang yung templong bato. Ito yung bahay ng ating Ama na huwag nating gawing palengke. Alam naman ninyo yung palengke. Sa palengke, anong ma-observe natin? Maingay, magulo, marumi. So huwag nating gawin yung bahay ng Diyos na maingay, marumi, magulo. At gagawin sa masama. At gayon din, igalang din natin ang templong buhay, ang ating katawan. Huwag rin nating ikakalakal ang katawan. May ibang mga magulang na ikinakalakal ang katawan ng kanilang mga anak. O sila mismo, no? Ay templo ng Diyos ang ating katawan. Kaya huwag nating gawin sa ganyang kasamaan para tayo ay muling mabubuhay. At sa ikalawang pagbasa, sa liwanag nito, ano ang ating dapat gawin para tayo ay muling mabubuhay? Ano ba yung ikalawang pagbasa mula sa sulat ni San Pablo sa mga taga-Korinto? Sisikapin nating palaging nasa atin si Kristong ipinako sa krus, na siyang kapangyarihan at karunungan ng Diyos. Kapag nasa atin lagi si Kristo na ipinako sa krus, magkakaroon po tayo ng kapangyarihan at karunungan para gawin ang lahat para tayo ay muling mabubuhay. So, bilang summary, para hindi natin makalimutan, ang nating gagawin para tayo muling mabubuhay, una, sundin natin ang 10 utos. Pangalawa, igalang natin hindi lang yung templong bato, kundi yung templong buhay na siyang ating katawan. Huwag nating gamitin ito sa masama. At pangatlo, sikapin nating napasa atin lagi si Kristong ipinako sa krus. At yan ay isa sa paraan dyan ay pagsisimba natin linggo-linggo. Mapapasa atin si Kristong ipinako sa krus dahil inaalaala natin sa Eukaristiya ang Panginoong ipinako sa krus, inalay ang kanyang buhay para sa ating lahat. At kapag nasa atin lagi ang Panginoong ipinako sa krus, ay nasa atin, dahil sabi sa ikalawang pagbasa, ang Panginoong Jesucristong ipinako sa krus ay kapangyarihan at karunungan ng Diyos. Kaya mapasa atin ang kapangyarihan at karunungan para gawin ang lahat upang tayo ay muling mabubuhay. Kaya kung si Kristo ay ang nangyari sa Kanya
na siya ay muling nabuhay, kapag ginawa natin yung tatlo na dapat nating gawin, tayo rin ay muling mabubuhay. Amen?